Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Isang lalaki ang nanghihinang dumating sa mga sandaling ito. Siya ay walang iba kundi ang assistant ng presidente sa Lyndon Estate. Ano ang nangyari? Sermon ni Grandma Lyndon. Ano ang nangyari? Dahan-dahanin mo ang pagsasalita mo at huwag kang maging bastos. Mangiyak-ngiyak na ang assistant habang mabilis na lumalapit at sinasabing, Grandma, may malaki pong nangyari. Napakalaki. Nagpadala po ngayon lang ang magkapatid na Brandon at Abay ng ilang daang tauhan para paligiran ang ating kumpanya. Ano? Nagulat dito si Grandma Lyndon. Nangyari ito habang nagbabayad ang mga Lyndon ng buwanang proteksyon sa magkapatid na Brandon at Abby dahil ang dalawang ito ay ang namumuno sa madilim na bahagi ng Donghai City. Walang kahit na isang pamilya sa Donghai City ang may kakayahang bumangga sa magkapatid na ito. At hindi rin sila nagawang bastusin ng pamilya Lyndon. Magsasalita and asana si Grandma Lyndon nang punasan ng assistant ang nanlalamig niyang pawis sa mukha at magpatuloy sa pagsasalita. Hindi lang po iyon, Grandma. Nag-issue na rin ang Oriental Pearl ngayon ng statement na nagsasabing hindi na sila tatanggap ng kahit na sinong bisita na miyembro ng pamilya Lyndon. Ang lahat ng mga hotel sa Donghai City, na nasa libo-libo ang bilang ay nasa ilalim ng impluensya ng Oriental Pearl, kaya nag-i-issue rin ang mga ito ng statement na hindi sila tatanggap ng bisitang nagmula sa pamilya Lyndon. Marami sa ating mga business partner ang itinaboy sa mga hotel na ito. Anong sinabi mo? Sa mga sandaling ito, agad na namutulga ang mukha ni Grandma Lyndon, habang nanginginig ang buo niyang katawan, halos mahimatay na rin siya sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang mga bagay na ito. Kasabay nito ang naguguluhang itsura ng mga miyembro ng pamilya Lyndon. Granny! Hindi pa po tapos dito ang lahat. Napalunok na lang ang assistant ng president habang mahinang sinasabi na, wala na rin tayong kooperasyon sa lahat ng real estate project sa Donghai City. Katatawag-tawag lang sa akin ng presidente ng Black Tiger Real Estate para sabihin na ibaban na raw nila ang pamilya Lyndon sa kanilang mga negosyo. Hindi lang iyon, basang-basa na ang assistant sa sarili niyang pawis, habang sinasabi na, nag-issue na rin ng statement sina Paul James ng Dragon Techa at Emily Dickinson ng Poesia Eleganza na nagsasabi sa kanilang mga partner na i-terminate ang kanilang partnership sa ating mga Lyndon. Mamaging, napaatras ng 2 beses ang assistant ng presidente, habang mabagal na sinasabing, maging ang Southeast Petroleum ay nag-issue ng statement na nagbaban sa ating mga Lyndon. Kaya mula sa araw na ito, hindi natatanggapin ng kahit isang gasolinahan dito sa Donghai City ang sasakyan na ginagamit ng mga miyembro ng pamilya Lyndon. Katahimikan. Natahumik ang buong pamilya Lyndon sa kanilang narinig. Ang bawat isang balitang dala ng assistant ay parang naging isang malakas na bombang dumagundong sa kanilang mga tainga. Dito na nagtatakang nagtinginan ang higit sa 100 miyembro ng pamilya Lyndon sa isa't isa bago tumama ang kanilang mga paningin kay Daryl. Hindi kaya si Daryl ang may pakana ng nagkakaisang pagbaban ng mga business giants na ito sa pamilya Lyndon. Pumasok ang bagay na ito sa isip ng bawat isa na nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha. Nanginig dito si Grandma Lyndon. Halos matumba na ito sa pagtayo habang tumitingin sa assistant at nagtatanong ng paano ito nangyari. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon ng ganito katinding kapangyarihan si Daryl. Halos mangyak-ngiyak na ang assistant habang sinasabi na, Grandma Lyndon, hindi ko po alam ang nangyayari. Sa loob ng ilang minuto ay nagawa kong makatanggap ng 12-dosenang mga tawag na nagbaban sa pamilya Lyndon. Tanda! Sa mga sandaling ito, pinatay na ni Daryl ang sigarilyo sa kanyang kamay bago nakangiting tumayo. Tumingin siya kay Grandma Lyndon at dahan-dahang sinabi na, huwag mo na siyang tanungin dahil isa lang naman siyang empleyado. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ako ang kumausap kina Brandon at Abigail, Felix Blakely, at iba pa para gawin ito sa inyo. Ikaw, napasandal na lang si Grandma Lyndon sa kanyang tungkol habang napapatras ng 2 beses. Nanginig ang buo niyang katawan habang sinasabi na, ikaw, kalokohan ang mga sinabi mo. Ngumisi naman si Daryl at sumagot ng, hehe, tanda, hindi ba't maraming mga big boss ang nagkusang makipagpartner sa pamilya Lyndon nitong 2 taong nakalilipas? Hayaan mong sabihin ko as ayo ang katotohanan na ang mga boss na nakipagpartner sa inyo ay may malaking utang na loob sa akin.
Hinayaan ko silang saluhin ang pamilya Lindon para kay Lily noon. Iniisip mo ba talaga na nakipag-cooperate si Felix Blakely sa inyo nang dahil sa inyong mga koneksyon? Nagkakamali ka rito dahil ako ang gumawa nito. Sa madaling salita ay matagal na dapat lugi ang pamilya Lindon matapos nitong dumepende sa mga pesteng kagaya ni na William nang walang kahit na anong tulong mula sa akin. Magiging imposible sa inyo na magtagal ng ganito. Kung kaya kong buhayin ang buong pamilya Lindon, kaya ko rin kayong tapusin at huwag nang pabangunin pa. Gasp! Napakamakapangyarihan ng mga salitang ito. Ang bawat salitang ito ay parang isang malaking maso na tumatama sa dibdib ni Grandma Lindon. Kasalukuyang tumatama kay Daryl ang bawat pares ng mata na mayroon ang mga miyembro ng pamilya Lindon. Naramdaman nila na parabang isang dambuhalang bundok ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan na hindi nila maaabot kailanman. Ang mga business giant na kagaya ni Felix Blakely ay mga tauhan lang ni Daryl. Matapos ang napakahabang sandali, huminga ng malalim si Grandma Lindon at hinampas ng malakas ang hawak niyang tungkod sa sahig. Iniisip mo ba na mapapabagsak mo ang pamilya Lindon ng ganoon-ganoon na lang, Daryl? Kahit na mayroong negosyo ang aming pamilya sa real estate, cosmetics at tech, magagawa pa rin naming mabuhay nang wala ang mga ito. Nakakalimutan mo na bang binubuhay ang pamilya Lindon ng entertainment industry na nagbibigay sa amin ng pinakamalaking kita? Alam mo ba kung gaano karaming artista na ang aming nilabas nitong mga nagdaang taon? Gasp! Dito na nagliwanag ng husto ang mga mata ng bawat isang miyembro ng pamilya Lindon. Tama, mayroon pa ring natitirang negosyo sa entertainment industry ang pamilya Lindon. Kaya hindi magiging mahirap para sa mga itong bumangon sa pamamagitan nito. Hehe, ngumisi naman si Daryl nang hindi nagsasalita ng kahit na ano. Sa mga sandaling ay bigla na lang nagbe-vibrate ang cellphone ng assistant matapos nitong makatanggap ng isang mensahe. Tiningnan ito ng asistang bago tuluyang namutla ng kanyang mukha. Katapusan na natin. Tapos na tayo. Wala na tayong pag-asa, naramdaman ng assistant na parabang wala na siyang kahit na ano pang enerhiya habang bumabagsak sa sahig at sinasabing, Grandma, nagpadala sa atin ng mensahe ang Daryl Entertainment na nagsasabing ite-terminate na raw nila ang lahat ng project nila sa atin. Hinihikayat din nila ang buong entertainment industry na iban ang pamilya Lindon. Ano? Natulala si Grandma Lindon sa mga salitang iyon. Dito na tuluyang bumagsak ang kanyang tungkod sa sahig. Natagalan din siya bago nakabalik sa realidad. Ang Daryl Entertainment ay isa sa mga nangungunang entertainment company na may sobra-sobrang resources at hindi mabilang na mga artistang nasa ilalim nito. Kalahating taon na ang nakalilipas mula noong ma-effort ang buong pamilya Lindon para magawang makipag-partner sa Daryl Entertainment. Naniniwala sila na magiging maganda ang kanyang kinabukasan sa sandaling sumandal sila sa isang malaking kumpanya na kagaya ng Daryl Entertainment. Sa mga sandaling iyon, tinanggal na rin maging ng Daryl Entertainment ang kanilang partnership na nangangahulugan ng pagkawasak sa huling pag-asa ng pamilya Lindon na makabangon. Sa mga sandaling iyon, kakaibang ngumiti si Daryl kay Grandma Lindon at sinabing, nakalimutan ko palang sabihin sa iyo na pagmamayari ko ang Daryl Entertainment. Naging kasunod ito ng nauna kong Platinum Corporation. Sapat na ang mga salitang ito para wasakin ang depensa ng mga taong nasa loob ng hall na ito. Ano? Pagmamayari ni Daryl ang Daryl Entertainment. Daryl! Daryl! Hindi ba't katunog ito ng Daryl? Dito na namutla ng husto ang mukha ng mga miyembro ng pamilya Lindon matapos tahimik na magsalita sa kanilang mga sarili. Hindi ba't inabot lang ng 1-0 minuto ang lalaking ito para lugiin ang pamilya Lindon? Ito ba ang nakikitirang manugang na kinamumuhian noon ng lahat? Sa mga sandaling iyon, nakabalik na rin sa realidad si Grandma Lindon. Paano niya mapapanatili ang pagiging arogante niya matapos mangyari ng mga bagay na ito? Nanginig siya at tumingin kay Daryl bago nanginginig na sabihing, maaari mo ba kaming buhayin, Daryl? Hindi na niya maitago pa ang takot nang sabihin niya iyon. Oo, natakot na rin sa wakas si Grandma Lindon. Agad na nabura ang pangalan ng pamilya Lindon ng ganoon kabilis sa buong Donghai City bago pa man nakapag-react ang lahat. Bahagyang ngumiti si Daryl at nanalamig na sinabing, binigyan na kita ng pagkakataon pero hindi mo pa rin ito sineryoso. Habang nagsasalita, tumingin siya sa kanyang paligid na kung saan nagawa niyang makita ang bawat isang miyembro ng pamilya Lindon.
Mahilig ang pamilya Lindon na mambuli ng mga tao, hindi ba? Gustong-gusto niyo na apihin ang aking asawa, tama? Ano pang point para manatili ang pangalan ng pamilya Lindon sa mundong ito kung ganoon? Tumalikod at mabilis na naglakad paalis si Daryl matapos sabihin ang mga bagay na ito. That. Sa mga sandaling iyon, hindi na nakayanan pa ni Grandma Lindon ang pressure na kanyang nararamdaman at agad na bumagsak sa kanyang kinaupuan. Kasabay nito ang panginginig ng lahat na kung saan wala nang kahit na sino sa kanila ang nakatayo ng diretsyo. Siguradong tapos na sila. Ito na ang katapusan ng pamilya Lindon. Najekto ang mga salitang sinabi ni Daryl sa isipan ng lahat. Sa kabilang banda ng Westrington, sa tahanan ng Prime Minister. Makikita sa gitna ng tahimik at eleganteng hardin si Donoghue Dixon na nakasuot ng mahabang satin robe, habang nakaupo sa loob ng pavilyon, at nagtatsa ang humahanga sa mabatong hardin at pagdaloy ng tubig sa kanyang harapan. Nakahanda namang tumayo ang ilan sa mga maid para pagsilbihan siya. Dapat lang na marelax si Donoghue, habang nakatingin sa tanawing ito. Pero malinaw na makikita ang kaunting pagdilim ng kanyang itusra. Bilang Prime Minister ng Westrington, nirerespeto siya ng lahat dahil isang posisyon lang ang mas mataas sa kanya habang nakatayo sa kanyang ibaba ang libo-libong mga posisyon. Pero hindi pa rin natuwa rito si Donoghue. Nahirapan siyang makakain at makatulog hanggat hindi niya napapatay ang kanyang karibal na si Daryl Darby. Prime Minister. Isang mahinhing boses ang maririnig sa mga sandaling ito. Ito ay walang iba kundi ang Secmaster ng Five Poison na si Lindsay Jones na naglakad sa koridor para lumapit sa kanya. Kasalukuyang nakasuot ni isang mahaba at kulay pulang dress si Lindsay na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan. Nagmukha siyang kaakit-akit at maganda rito. Mahina siyang tumawa habang tumatayo sa harapan ni Donoghue. Prime Minister, tinatawag niyo raw po ako. Mayroon po ba akong maipaglilingkod sa inyo? Tumingin sa kanya si Donoghue at Shanbing, ano na ang balita sa bagay na ipinapagawa ko sa inyo noon, Lindsay? Napatay na ba ni Yvonne yung si Daryl at ang iba pa? At kailan mo magagawang dalhin sa akin ang ulo niya? Ito. Huminga ng malalim si Lindsay matapos marinig ang mga salitang ito at dahan-dahang sinabi na, kumakailan lang ay umaksyon si Yvonne para subukang patayin ang isa sa mga babae na palaging kasama ni Daryl na si Jewel pero hindi siya nagtagumpay dito. Slam! Nagalit at bayolenteng hinampas ni Donoghue ang lamesa. Lindsay, hindi ba't sinabi mo na mamamatay si Daryl sa loob ng isang buwan? Ano ang nangyari? Kalahating buwan na ang nakalilipas. Hindi lang siya namatay dahil siya pa ang naging Alliance Master ng World Universe. Paano mo maipapaliwanag sa akin ang bagay na ito? Nagalit siya ng husto habang sinasabi niya ang mga bagay na ito. Kumalma po kayo, Prime Minister. Naramdaman ni Lindsay ang galit nito at sinabing, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na kayo madidismaya dahil nakumbinsi ko na si Yvonne na patayin ang sinumang malapit kay Daryl. Huminga ng malalim si Donoghue habang tumatangong sinasabi na, sige. Pero malaki na ang tsansang hindi nito mapatay si Daryl kahit na magawa pa ni Yvonne na patayin ang sinumang malapit dito. Sa bagay, narinig ko ngang malakas na raw ngayon si Daryl. Maaring hindi niya magawang patayin si Daryl kahit na palihim pa siyang umatak rito. Kaya bakit naman hindi? Dapat mong hikayatin si Yvonne na gumawa ng aksyon ngayon din. Mag-impake ka na rin at sumama sa akin papunta sa World Universe. Ako ang mismong papatay kay Daryl. Napuno ng galit ang kanyang mga mata habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Mahigpit na isinara ni Donoghue ang kanyang mga kamao habang inaalala ang mapait na kinahantungan ng pamilya Dixon. Hindi na siya makapaghintay pang magpakita sa harapan ni Daryl para pagpira-pirasuhin ito. Tango ni Lindsay bago tumalikod at umalis. Pagkalipas ng 3 araw, sa mansyon na pagmamayari ni Lily sa Donghai City ng World Universe. Sa loob ng sala, nadidistract na umupo si Lily nang may namumulang mga mata na parabang nawala na ang kanyang kaluluwa. Araw-araw na nagmakaawa si Daryl na makita siya mula noong bumalik ito sa kanyang mansyon. At sa bawat punta nito ay agad na ikinukulong ni Lily ang kanyang sarili sa loob ng kanyang kwarto habang sumisigaw at umiiyak na pinapaalis si Daryl. Nagkukunwari si Lily na walang puso sa bawat sandaling paalisin niya ito pero malinaw ding hindi na niya matitiis pa ang ginagawa niyang ito.
Mahal na mahal ni Lily si Daryl kaya gusto niya itong makasama sa bawat sandaling magpupunta ito rito. Mayroon ding ilang pagkakataon na kung saan ay gustong-gusto niyang buksan ang pinto pero agad niya pa ring napipigilan ang kanyang sarili. Agad siyang nakakaramdam ng sakit sa kanyang puso sa bawat sandaling umaalis si Daryl. Mas nating matindi pa ang pakiramdam na ito kaysa sa mismong kamatayan. Lily. Sa mga sandaling iyon, tinulak pabukas ang pinto papasok sa sala bago nanginginig na pumasok si Grandma Lindon kasama ng iba pang miyembro ng pamilya Lindon. Natigilan dito si Lily. Tumayo siya at sinabing, "Grandma, bakit kayo nandito?" Nakikita ni Lily na parang depressed si Grandma Lindon. Ilang araw niya lang itong hindi nakikita pero parang bigla itong tumanda ng ilang taon. Makikita sa likuran ni Grandma Lindon, sina William, at ang iba pang mga miyembro ng pamilya Lindon na nakayukong pumasok sa kanyang mansyon. Hindi nila nagawang magpakita ng kahit kaunting kayabangan o pagiging arogante na para bang matagal na itong nawala sa kanilang bokabularyo. Ano ang nangyari? Nasusurpresang tanong ni Lily. Hindi pa rin alam sa mga sandaling ito ni Lily ang tungkol sa tuluyang pagkalugi ng Lindon Estate. Dito na tumiklop ang mga tuhod ni Grandma Lindon at lumuhol sa harapan ni Lily habang nawawala sa kanyang sarili. Seryoso ang kanyang mukha nang nagmamakaawa nitong sabihin na, "Nagkamali ang lola mo, Lily. Patawarin mo na ako at hayaan mo na kaming mabuhay, pakiusap." Kasabay nito ang pagluhod ni William at ng iba pa sa harapan ni Lily. "Kayong lahat." Natakot si Lily kaya hindi na niya alam ang gagawin niya. "Ano ba ang nangyari, Grandma? Tumayo ka na. Ano ang nangyari?" Para sa kanyang puso, si Grandma Lindon ay isang malakas na taong hindi pa niya nakikitang lumuhod o magmakaawa sa kahit na sino. Napuno ng frustration ang mukha ni Grandma Lindon habang mapait na sinasabing, "Lily, tapos na ang pamilya Lindon. Sapat na ang isang text na ipinadala ni Daryl para tuluyang wasakin ang Lindon Estate. Lily, alam ko namang ginawa ito ni Daryl para sa iyo. Kasalanan itong lahat ng lola mo. Hindi dapat kita tinrato ng ganoon. Sa bagay, parte ka rin naman ng pamilya Lindon. Bigyan mo sana kami ng pagkakataong makabawi sa inyo kung magagawa mo lang magmakaawa kay Daryl na bawiin ang lahat ng iyon sa ngalan namin, pakiusap. Maituturing mo na ito bilang isang pagmamakaawa para sa akin." Ano? Nilugi ni Daryl ang buong pamilya Lindon. Sa mga sandaling iyon, nanginig si Lily nang marinig niya ito. Nagulat at naantig siya rito. Sinabi ni Daryl bago siya umalis ng araw na yon na hindi niya hahayaan pang magdusa siyang muli. Kaya agad itong umalis para magpunta sa mansyon na pagmamayari ng mga Lindon. Tumingin siya kay Grandma Lindon na nasa kanyang harapan habang iniisip ang tungkol sa bagay na ito at mahinhing sinabi na, "Pasensya na kayo, Grandma, pero hindi ko ito magagawa para sa inyo. Patawarin niyo ako." Ano? Tumingin si Grandma Lindon kay Lily at natigilan sa kanyang mga narinig. Naging tensyonado rin ang mukha ng iba sa mga sinabing ito ni Lily. Huminga ng malalim si Lily bago dahan-dahang sabihin na, "Ayoko munang makipag-usap kay Daryl sa ngayon. Kaya huwag niyo na akong pilitin." Dito na tumalikod si Lily para umakyat papunta sa kanyang kwarto. "Lily." Hindi maiwasang natawag ni Grandma Lindon si Lily ng mahina sa sobang desperasyon, habang tinitingnan ang lumalayo nitong imahe sa kanila. Sa kabilang banda ng Donghai City, sa mansyon ng mga Young. Kasalukuyang nakaupo si Daryl sa isang upuan na nasa bakuran ng mansyon na pagmamayari ng pamilya Young habang nakakaramdam ng lungkot. Tahimik namang nakaupo si Yvonne sa kanyang tabi. "Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin, Yvonne. Ayaw na akong makita pa ni Lily. At mukhang marami ka ring ideya na makakatulong sa akin. Magagawa mo ba akong matulungan na mag-isip ng gagawin ko rito?" Mapait na sinabi ni Daryl kay Yvonne. Hindi naman nagpakita ng kahit na anong pagbabago sa emosyon si Yvonne nang harapin niya ang mga reklamo ni Daryl at umiling na sinasabing, "Hindi ko rin alam. Mas mabuti siguro kung hahayaan na muna natin siya ng ilang araw. Bumalik na muna tayo sa mga Carter. Puntahan na lang natin ulit dito si Lily pagkatapos ng ilang araw." Nakatanggap si Yvonne ngayon lang ng utos mula kay Lindsay Jones sa pamamagitan ng isang bolang kristal na patayin ang mga taong malapit kay Daryl sa lalong madaling panahon.
At ang mga taong malapit kay Daryl ay kasalukuyang nakatira sa mansyon ng mga Carter, na naging rason ni Yvonne para isuggest ang bagay na ito kay Daryl. Tumango lang dito si Daryl na walang kaalam-alam sa binabalak ni Yvonne. Sige, Yvonne. Bumalik na muna tayo sa tahanan ng mga Carter, at puntahan na lang natin si Lily pagkatapos ng ilang araw. Phew. Dito na pumito si Daryl bago lumabas ang isang kulay puting imahe na nagpakita sa gitna ng ere. Ito ay walang iba kundi ang Snow Eagle. Mula noong kilalanin ng Snow Eagle ang kanyang master, ang unang lugar na pinagdalhan dito ni Daryl ay sa bakuran ng mansyon na pagmamayari ng pamilya Young. Kaya natural lang na ituring nitong tahanan ang mansyon ng mga Young. Nananatili lang doon ang Snow Eagle sa bawat sandaling wala si Daryl sa World Universe. Kaya matapos makapagdesisyon, agad na sumakay sina Daryl at Yvonne sa Snow Eagle para magpunta sa Mid-City. Naging maganda ang panahon ngayon dahil kasalukuyang mahangin at maaraw sa paligid. Naging mabilis ang ginawang paglipad ng Snow Eagle, kaya nagawa na nilang makarating sa Mid-City pagkalipas ng kalahating oras. Buwisit, bakit napakarami ng mga tao sa main entrance? Agad na napatingin si Daryl sa main entrance pagdating nila sa mansyon na pagmamayari ng mga Carter, at nagulat sa kanyang nakita. Dito niya nakita ang nasa kulang-kulang 1,000 mga dalaga na nakatayo roon. Ang iba sa kanila ay may kagandahan na nagpakita ng umaasa at nasasabik na mukha. Kasalukuyang nakatingin ang mga ito sa main entrance papasok sa mansyon na pagmamayari ng pamilya Carter. Makikitang hawak ng mga ito ang maliliit na version ng Nine Dragon Justice Flag. At hindi lang iyon dahil nagawa ring hawakan ng ilan sa mga ito ang mga banner na nagsasabing, "Mahal na mahal kita." Daryl Darby. Si Alliance Master Darby ang pinakamagaling sa lahat. Halos mahulog si Daryl sa likuran ng Snow Eagle nang makita niya ito. Buwisit, fan ko ba talagang mga ito? Hindi ba't masyado silang passionate? Nagawa nilang harangan ang daanan papasok sa mansyon ng mga Carter para lang makita ako. Ah, Daryl! Nakabalik na si Daryl. Daryl, ikaw lang ang lalaking pinakamamahal ko. Gawin mo na akong asawa mo. Sa mga sandaling iyon, napansin ng mga fan ang nakasakay na si Daryl sa Snow Eagle at agad na sumabog sa katitili. Napahawak ang ilan sa kani-kanilang mga puso, habang nasasabik naman ang iba na parabang nakakita sila ng isang artista. Alam nila na nag-iisa lang ang Snow Eagle sa buong World Universe. Kaya natural lang na si Derek ang taong nakasakay sa likuran ng agilang ito. Nawala na sa sarili ang mga babaeng iyon, habang sumusugod sila sa main entrance ng mansyon na pagmamayari ng mga Carter. Siguradong masisira ng mga ito ang bakal na gate ng mga Carter kung hindi lang sila hinarang ng mga tauhan ng pamilya Carter. Passionate. Masyado silang passionate. Hindi maiwasang mapalunok ni Daryl habang tinitingnan ang sitwasyong ito bago ngumiti at kumaway sa kanyang mga fans. Magsiselos kaya si Yvonne sa sandaling umamin ang ganito karaming mga babae ng pagmamahal sa akin. Isip niya, mabilis niyang tiningnan si Yvonne habang iniisip yon, at napansin ang walang emosyon nitong mukha na hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagsiselos. Lihim na huminga ng malalim si Daryl habang pinapalanding ang kanyang Snow Eagle sa likurang bakuran ng mansyon. Nakabalik ka na rin, Daryl. Agad na napatalon ang naglalarong si Sarah sa bakuran nang makita ang paglapag ni Daryl. Ngumiti at tumango rito si Daryl. Hindi na niya mapigilan pa ang kanyang sarili na magtanong ng, ano ang nangyayari sa entrance, Sarah? Bakit napakarami ng mga tao roon? Hindi ganito ang naging sitwasyon noong manatili siya ng ilang araw sa Donghai City. Napanguso na lang si Sarah bago ngumiti at sabihin, dahil ito sa nangyaro noon sa exhibition na inatendan natin ilang araw na ang nakalilipas. Pagkatapos mong magpakita sa exhibition ni Max Harrington, agad na nalaman ng buong Mid-City na kasalukuyan kang nakatira sa mansyon ng mga Carter, kaya agad na nagpunta rito ang mga babae mong fans para maghintay sa'yo. Niyakap niya ang braso ni Daryl habang sinasabi ang mga bagay na yon. Hindi na niya maitago pa ang pagmamalaki at paghanga na kanyang nararamdaman kay Daryl. Napakagaling mo talaga, Daryl. Mas naging sikat ka pa kaysa sa mga artistang iyon. Hindi kailanman naging maganda ang pagiging sikat. Hindi alam ni Daryl kung tatawa na ba siya o iiyak sa mga sinabing ito ni Sarah. Dito na nakaramdam ng pait ang kanyang puso. Napakarami ng mga babaeng nakaharang sa main entrance. Sino nga ba ang makakahandle rito?
Ang pagiging fans ng mga ito ang nagpahirap sa sitwasyon dahil hindi niya basta-bastang mapapaalis ang mga ito. Totoo nga natakot ang ilang mga tao na sumikat ng husto ng dahil dito. Kuya Daryl. Noong mga sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa labas bago magpakita ang isang dambuhala at maskuladong imahe ng tao sa entrance ng mansyon. Ito ay walang iba kundi si oldest villain 1 ng 10 Heaven Masters. Agad namang gumaan ang muod ni Daryl nang makita niya ito at mabilis na lumabas ng mansyon. Noong una ay pinaiwan ni Daryl si oldest villain 1 sa New World pagkatapos mawasak ng incandescent sect para mangalap ng impormasyon tungkol kay Monica Vaughn. Mayroon ka na bang balita tungkol kay Monica? Hindi mapakaling itinanong ni Daryl nang makalabas siya habang nakatingin gamit ang umaasa niyang mga mata. Huminga ng malalim si oldest villain 1 at nahihiyang sinabi na, Kuya Daryl, nagikot-ikot na po ang mga kinakapatid natin sa Elysium Gate sa Royal City ng New World ng ilang araw. Pero walang sinuman sa mga taong ito ang nakarinig sa pangalang Monica Vaughn. Sa totoo lang ay alam ng mga opisyal ng New World Palace na kasalukuyang nasa Guangping Palace si Monica Vaughn. Kaya technically, magiging madali lang para sa mga itong makakalap ng impormasyon tungkol kay Monica Vaughn. Pero nang marinig ni Lord Kenny Bread na buhay pa si Daryl nitong nakaraan, agad nitong inutusan ang lahat ng mga opisyal na huwag magsasabi ng kahit isang salita tungkol kay Monica Vaughn dahil natatakot ito na baka magpunta roon si Daryl para hanapin ito. Kaya kahit nagaano pa katagal na najespiya ang mga miyembro ng Elysium Gate, wala pa rin kahit na sino sa kanila ang nakakalap ng kahit na anong balita tungkol kay Monica Vaughn. Slam! Hindi na iwasang masuntok ni Daryl ang poste na nasa kanyang tabi sa sobrang tindi ng pagkabahala na kanyang nararamdaman. Nasaan ka na ba, Monica? Naramdaman ni Daryl na parabang sinaksak ang kanyang puso dahil kasama ni Monica ngayon ang kanyang anak. Saan kaya magpupunta ang kanyang magina? Mauuna na po ako sa inyo, Kuya Daryl, buong galang na sinabi ni oldest villain 1 nang makita niya ang bad mood na si Daryl. Tumalikod na siya at umalis sa takot na baka maistorbo niya pa ito. Nagsara ng husto ang kanyang mga kamao dahil hindi na niya makontrol pa ang pagkamis na kanyang nararamdaman. Dito na napuno ng tungkol kay Monica ang kanyang isipan. Wala na siyang magawa kaya nagsindi na lang siya ng isang sigarilyo at humitit dito ng malalim. Nainis siya ng husto dahil naramdaman niya na parabang mag-isa lang siya sa mga sandaling ito. Gustong-gusto niya sanang mapag-isa muna sa beach. Pero maraming mga fan ang nananatili sa main entrance ng mansyon na pagmamayari ng pamilya Carter. Siguradong mapapaligiran siya ng mga ito sa sandaling umalis siya ng ganoon-ganoon na lang. Matapos makita ang kasalukuyan niyang sitwasyon, ang tanging paraan niya lang para makalabas ay ang paggamit sa backdoor ng mansyon. Naramdaman niya na parabang wala na siyang magawa pa rito. Bahay pa rin ito ng kanyang ninong kaya bakit siya biglang lalabas gamit ang pintuan nito sa likod. Hindi napansin ni Daryl na palihim siyang sinundan ni Yvonne nang makalabas siya sa likuran ng pintuan ng mansyon na pagmamayari ng mga Carter. Nakatanggap si Yvonne ng utos mula kay Lindsay Jones gamit ang bolang kristal na nagsasabing papunta na si Donogview sa World Universe para personal na patayin si Daryl. Kaya inutusan ni Lindsay si Yvonne na sundan ng maigi si Daryl. Sa likurang pintuan ng mansyon, pinatay na ni Daryl ang kanyang sigarilyo bago itulak pabukas ang pinto at umalis. Dito niya nakita ang isang nakasalaming binata na mayroong hawak na kulay itim na pil sa kanyang kamay habang sumisisgaw na sinasabing, "Halika, halika, halika rito. Huwag mo itong palalampasin. Nakikita mo ba ang pil sa kamay ko?" Tinatawag itong Divine Power Pill, personal itong ginawa ni Alliance Master Darby. Siguradong tataas ng husto ang iyong lakas sa sandaling inumin niyo ito. Dito na pinaligiran ng dose-dosenang mga tao ang nakasalaming binata para pagtawanan. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Paano naging posible para sa iyong ibenta ang mga elixir ni Daryl Darby? Sigurado akong manloloko lang ang isang ito. Dito na nagpanik ang nakasalaming binata. Hoy, paano ninyo nasabi ang bagay na yan? Nasa likuran ko ngayon ang mansyon ng mga Carter kung saan nananatili ngayon si Daryl Darby. Kaya paanong magiging peke ang aking mga dalang elixir? Dito na biglang gumaan ang loob ni Daryl nang makita ang eksenang iyon. Buwisit, ang lakas ng loob mong gamitin ang pangalan ko sa pagbebenta ng mga elixir.
Sinabi noon ni Sarah kay Daryl na ginagamit ng ilang tao ang kanyang pangalan para magbenta ng mga elixir sa mansyon na pagmamayari ng mga Carter, pero hindi pa nito nagagawang makipagkita kay Daryl ng kahit isang beses. Pero hindi niya inasahang makakakita siya ng isa sa mga ito noong araw na yon. Agad na naglakad palapit si Daryl habang pumapasok ito sa kanyang isipan. Mas lalong ginanahan ang nakasalaming lalaki sa pagsasalita, habang nakatayo ang isang kapansin-pansing babae sa gitna ng maraming tao. Nakasuot ng maiksing skirt ang babaeng ito na nagmukhang maganda. Kasalukuyan itong may hawak na phone sa kanyang kamay habang nagli-livestream. Nakatutok ang cellphone nito sa nakasalaming lalaki para i-livestream at makita ng mga nanonood sa kanya. Bakit nagmukhang pamilyar ang babaeng ito? Lumapit pa rito si Daryl at natigilan sa kanyang nakita. Sa loob ng ilang segundo ay napahampas na lang siya sa kanyang noo matapos maalala na ang babaeng ito ay walang iba kundi si Dora Simpson. Una niya itong nakilala noong mabiktima ito ng isang antique scam habang nagtatrabaho pa lang ito bilang isang chauffeur. Ang tanging naalala lang ni Daryl ay isa palang estudyante sa isang universidad si Dora at pagkatapos ng halos isang taon ay nagsimula na rin ito sa pagli-livestream. Pero masyado talagang maganda si Dora kaya nababagay talaga ito na maging livestream host. Nakita rin ni Dora sa mga sandaling ito si Daryl kaya agad itong nanginig sa sobrang pagkasabik. Kahit na ilang beses niya lang nakita si Daryl, naramdaman na niya na hindi ito isang simpleng lalaki sa bawat sandaling makikita niya ito sa personal. Naramdaman niya ito hanggang sa umatake ang New World sa Donghai City na kung saan gumawa si Daryl ng pangalan sa kanyang sarili at maging bayani ng World Universe. Dito na na-realize ni Dora kung gaano talaga katindi si Daryl. Ang Sect Master ng Elysium Gate at bayani ng World Universe. Kasabay pa nito ang pagkalat ng bagong balita na naging isa na raw Alliance Master si Daryl. Sa bawat sandaling mababanggit ang pangalan ni Daryl, nakakaramdam si Dora ng pagkamangha sa kanyang sarili matapos maging acquaintance ni Daryl nang makausap niya ito ng ilang beses sa personal. Pumasok si Dora sa mundo ng pagli-livestream mula noong gumraduate siya sa university. Noong una ay pinasok niya lang ito para magkaroon ng extra income. Pero hindi niya inasahan na magkakaroon siya ng milyon-milyong mga fans, matapos ang ilang mga live streaming session. Nabanggit ni Dora ng isang beses sa kanyang live stream na kilala niya si Daryl, pero hindi rito naniwala ang kanyang mga fans. Dito na siya nagpunta sa mansyon ng mga Carter para makipagsapalaran at makita kung magagawa niyang makipag-usap kay Daryl. Hindi niya inasahan na suswertehin siya matapos makita ng personal si Daryl. Nasabik siya ng husto habang umaabot sa punto kung saan hindi na makapaglabas ng salita ang kanyang isipan sa sobrang pagkamangha. Tumango si Daryl kay Dora bago tumingin sa nakasalaming binata. Ginagamit ng binatang ito ang kanyang pangalan para magbenta ng mga elixir. Nakakagalit pero nakakatawa rin ang ginagawa niyang ito. Boss? Tanong ng nakangiting si Daryl, gawa ba talaga ni Daryl ang Divine Power Pill na ito? Siyempre, paano naman ito magiging peke? Confident na sinabi ng nakasalaming lalaki habang nakatingin kay Daryl. Mag-i-issue ako ng refund kung hindi talaga ito totoo. Masyado ka pang mahina kapatid kaya bagay sa iyong uminom ng Divine Power Pill. Gusto mo ba nito? Nakikita ko na itinadhana talaga tayong magkita ngayong araw kaya ibebenta ko ito ng mas mura sa iyo. Hindi maiwasang matawa ni Darly bago tumingin sa nakasalaming lalaki at magtanong ng kilala mo kung sino ako? Ikaw, tiningnan ng maigi ng binata si Daryl nang may nagtatakang mukha. Kasabay nito ang pagbalik sa realidad ni Dora na hindi maiwasang matawa habang sinasabi na, Boss, nagbebenta ka ng mga elixir na gawa ni Daryl Darby pero hindi mo man lang magawang makilala si Alliance Master Darby. Nakakatawa ka. Haha. Habang sinasabi ang mga bagay na yon, itinutok ni Dora ang live stream camera kay Daryl at nasasabik na sinabing, tingnan niyong lahat. Si Daryl Darby yan. Siya yun. Sinasabi ko sa inyong kilala ko si Daryl Darby pero hindi niyo ako pinaniniwalaan. Nandito ako ngayon para ipakita sa inyo na totoo ang mga sinabi ko. Dito na umaasang tiningnan ni Dora si Daryl at nasasabik na nagtanong ng, kilala mo ba ako, Daryl? Oo, kilala kita. Nakangiting sagot ni Daryl. Gasp.
Dito na biglang sumabog ang chatbox ng live stream ni Dora sa dami ng mga comments sa screen ng kanyang phone. Buwisit. Si Daryl Darby. Grabe. Si Alliance Master Darby. Napakagaling talaga ni Dora. Nagawa niyang makita si Alliance Master Darby habang nagli-live stream. Sino nga ba ang mag-aakala na magkakilala pala sina Dora at Daryl Darby? Natuwa ng husto si Dora habang tinitingnan ang kanyang chatbox. Dito niya na nakita ang biglang pagdoble ng mga regalong binibigay sa kanya ng kanyang mga manonood. Tumawa naman si Daryl habang kumakaway sa mga taong nanonood ng live stream bago tumingin sa nakasalaming binata. Dahan-dahang sinabi na, ginamit mo ang pangalan ko para manloko ng ibang tao kaya ano na ang dapat naming gawin sa iyo? Dad. Naguluhan ang nakasalaming lalaki at biglang nabitawan ang hawak niyang pil bago yumuko ng walang tigil at sabihing, Master Darby, na nabulag lang po ako. Hinding-hindi ko na po ito gagawin sa susunod. Hindi na po ako maglalakas loob na, halos mangyak-nyak na ang lalaking ito. Sige, sige. Kaway ni Daryl sa kanyang mga kamay. Mukhang bata ka pa naman kaya nagawa mong magbenta ng mga peking elixir sa hirap ng inyong buhay. Ang elixir na ibinibenta mo ay mga ordinaryong gamot lang na hindi nakakasira sa katawan ng sinumang inom nito, kaya hindi kita masisisi rito. Pero hindi ka na pwedeng bumalik sa pagbebenta ng mga peking elixir na ito. Naiintindihan mo? Oo po, Alliance Master Darby, agad na isinagot ng nakasalaming binata bago yumuko ng malakas at mabilis na tumakbo palayo. Dito na muling sumabog ang chatbox ng live stream ni Dora sa dami ng mga nagko-comment dito. Tingnan ninyo. Walang duda na siya nga ang Alliance Master. Nagawa niyang i-handle ng maayos ang sitwasyong ito. Isa nga talaga siyang idolo ng lahat. Napaka-cool at napakagwapo ni Daryl Darby. Sa mga sandaling ito ay umabot na sa milyon-milyong tao ang nanood sa live stream ni Dora, at kasalukuyan pa itong tumataas ng husto sa mga sandaling ito. Matapos makita ang nangyaro, agad na nagulat at nasabik ang nagli-live stream na si Dora. Daryl, mga fans mo ang karamihan sa nanonood ng live stream ko. Kaya pwede ba kitang ma-interview? Umaasang tanong ni Dora. Sikat na sikat si Daryl noong mga sandaling iyon. Kaya maaaring umabot pa ng ilang dosenang milyon ang mga nanonood sa kanyang live stream kung magagawa niya itong ma-interview. Hindi naman maiwasang matawa ni Daryl nang makita ang nagmamakaawang mga mata ni Dora. Oh, sige. Naging maganda na ang impresyon ni Daryl kay Dora mula noong makita niya itong magtrabaho bilang isang chauffeur habang nag-aaral sa universidad. Kaya kung makakatulong sa kanyang pag-livestream ang pag-interview sa kanya nito, buong pusong nakahanda si Daryl na makatulong dito. Talaga? Natuwa at nasabik ng husto si Dora habang niyayakap ng mahigpit ang braso ni Daryl bago sabihing, halina't magpunta sa Blue Escawa Hotel kung ganoon. Kukuha ako ng isang room para gawin ang interview. Hinila niya si Daryl papunta sa Blue Escawa Hotel habang sinasabi ang mga bagay na yon. Ang Blue Escawa Hotel ay isang bagong bukas na high-class 5-star hotel sa Donghai City. Ang vintage-themed hotel na ito ay may 18 na palapag na walang kahit na anong uri ng teknolohiya. Dahil ang motto ng Blue Escawa Hotel ay ang pagpaparanas sa mga guest nito kung paano tratuhin na parang isang emperador. Nirenovate ang mga kwarto ng hotel na ito para itulad sa sinaunang panahon na kung saan ang hotel staff ay nagsuot ng uniform na katulad ng mga suot ng mga tagapaglingkod ng palasyo noong unang panahon. Marami ang nagsasabi na ang Blue Escawa Hotel daw ang pinakaunike na 5-star hotel sa lahat. Binuok ni Dora sa hotel ang pinakamahal na room sa ika-18 palapag na tinatawag nilang Mental Cultivation Hall na nagkakahalaga ng 80,000 bawat gabi. Siguradong may mataas na estado sa lipunan ang mga taong may kakayahang makapag-book nito. Hindi mapakaling umupo si Dora pagkatapos pumasok sa room at sinabing, Daryl, pwede na ba tayong magsimula sa interview? Huwag kang magmadali, pupunta na muna ako sa comfort room, sabi ni Daryl. Naisip ni Daryl na baka tumagal ng ilang oras ang interview, kaya mas mabuting gumamit na muna siya ng comfort room bago magsimula. At pagkatapos ay nagpunta na siya sa comfort room ng hotel. Natigilan siya nang makita niya na walang toilet bowl sa pinasukan niyang comfort room matapos niyang itulak pabukas ang pinto nito. Isang piraso ng arinola lang ang kanyang nakita sa loob ng comfort room.
Buwisit, sineryoso talaga ng hotel na ito ang paninirahan sa sinaunang panahon. Maging ang mga comfort room nito ay itinulad din sa sinaunang panahon kung saan ang tanging gamit lang na makikita sa loob ay isang piraso ng arinola. Mapait na ngumiti si Daryl. Dito na niya umasinta ng ilang sandali bago simulan ang paghihirito. Sa kabilang banda ng pintuan papasok sa comfort room, inilagay ni Dora ang kanyang cellphone sa lamesa at mabilis na kumuha ng makeup kit para dagdagan ang kanyang lipstick. Guys, maghintay lang kayo rito, magre-retouch lang ako sandali. Sabi ni Dora sa cellphone. Kinakailangan niyang magmukhang maganda sa magiging interview niya kay Daryl. Kukunin na sana ng katatapos lang mag-retouch na si Dora ang kanyang cellphone nang biglang pumasok ang isang babae sa kwarto. Nakasuot ng mahabang dress ang babaeng ito na nagmukhang maganda. Pero naging kasing lamig naman ng yelo ang kanyang mukha. Ito ay walang iba kundi si Yvonne Yang. Sinundan ni Yvonne si Daryl hanggang sa lugar na ito at naisip na hindi lang simple ang naging relasyon ni Daryl at Dora matapos nilang mag-book sa isang hotel. Dito na nagpakita si Yvonne ng intensyong makapatay ng tao. Nanlalamig na tumingin si Yvonne kay Dora at inisip na. Siguradong isa ang babaeng ito sa mga taong mahal ni Daryl. Natigilan naman si Dora habang napapatingin kay Yvonne. Sino ang babaeng ito? Paano niya nagawang maging maganda at maging bastos ng magkasabay? Paano niya nagawang pumasok dito nang hindi kumakatok? Ikaw, magtatanong na sana si Dora nang makita niya ang biglang pagtaas ng kamay ni Yvonne para sampalin siya ng malakas pagkatapos niyang mabanggit ang unang salita sa kanyang tanong. Slap! Ginamit ni Yvonne ang buo niyang lakas sa sampal na ito. Gumawa si Dora ng nasasaktang singhal bago lumipad ang buo niyang katawan papunta sa binata at mahulog mula sa ika-18 palapag ng hotel. Hindi pa ganoon kataas ang level ng pagiging cultivator ni Yvonne. Pero isang ordinaryong tao lang si Dora, kaya paano niya magagawang salagin ang sampal na yon? Gasp! Maririnig ang ilang mga sigaw sa kalyeng nasa ibaba ng hotel ilang segundo matapos mahulog ni Dora mula sa bintana. Hindi man lang ito tiningnan ni Yvonne habang tumatalikod at mabilis na umalis sa kwarto. Natigilan din dito ang mga taong nanonood ng live stream ni Dora. Ano ang nangyari? Mukhang sumigaw ang kanilang host bago nila marinig ang tunog ng nababasag na salamin. Hindi umabot ng 5 segundo ang pagpasok ni Yvonne para atakihin si Dora. Hindi naman nakita ng mga taong nanonood ng live stream si Yvonne dahil hindi pa nakukuha ni Dora ang kanyang cellphone nang atakihin siya ni Yvonne. Napalabas din si Daryl sa comfort room nang marinig niya ang tunog ng nababasag na salamin at naisip na mayroong hindi magandang nangyari. Kaya sa sobrang panik ay napunta sa pantalon ni Daryl ang huling mga patak ng kanyang ihi. Ang tanging nakita ni Daryl sa mga sandaling ito ay ang pagkalat ng nabasag na salamin nang makalabas siya sa comfort room. Hindi na rin niya makita si Dora sa mga sandaling ito sa loob ng kwarto. Dito na natigilan si Daryl bago magpunta sa bintana at tumingin pababa. Natigilan siya ng husto sa eksena na kanyang nakita. Nakita niya sa ibaba si Dora na naliligo sa sarili niyang dugo habang napapaligiran ng mga taong nakikisyoso sa nangyari. Ito. Ano ang nangyari? Pumunta lang ako sa comfort room at patay ko na siyang dinatnan paglabas ko rito. Hindi nagtagal ay natigilan at nakaramdam ng galit ang nagtatakang si Daryl. At sa mga sumunod na sandali, tumingin si Daryl sa naiwang phone ni Dora at napansing nagpapatuloy pa rin ang kanyang live stream. Dito na niya kinuha ng mabilis ang phone at nababahalang nagtanong ng, ano ang nangyari? Paano namatay si Dora? Kasabay nito ang pagdala ni Daryl sa cellphone para ipakita sa mga manonood ang nangyayari sa ilalim ng hotel. Gasp! Dito na nagkagulo ang lahat ng nasa live stream. Ano? Nahulog si Dora. Ano ang nangyari? Nang biglang magula ang lahat ng nanonood sa live stream. Dito na biglang itinuro ng isa sa mga nanonood si Daryl. Itinulak mo ba sa bintana si Dora, Daryl? Isa kang bayani ng World Universe, Daryl. Kaya paano mo nagawang itulak ang isang walang kalaban-labang babae sa bintana? Inisip ng mga taong nanonood sa live stream na inatake ni Daryl si Dora. Silang dalawa lang ang laman ng hotel room na ito. Mukhang gusto sigurong makasama ni Daryl si Dora na matulog sa hotel na ito pero agad siyang tinanggihan ni Dora kaya nagawa niya itong itulak sa sobrang galit at frustration. Agad na sumunod sa pagbibintang ang iba nang mauna ang isa sa kanila.
Napaka-cute ni Dora, Daryl. Paano mo ito nagawa sa kanya? Tao ka ba talaga? Ito ba ang tinatawag niyong bayani ng ating world universe? Hihi. Huwag ka nang magkunwari, Daryl. Kayong dalawa lang ang laman ng kwartong ito. Siguradong may hiniling ka na tinanggihan ng aming host kaya agad mo siyang inatake sa sobrang inis. Hindi kami makapaniwala dahil nagawa ka naming ituring na bayani. Nagalit pero walang magawa si Daryl kundi tingnan ang mga mensahe ng mga pag-atake sa kanya ng mga manonood ni Dora. Kalalabas-labas ko lang ng comfort room. Walang magawa si Daryl kundi ipaliwanag ang kanyang sarili. Pero mas lalo siyang sinermonan ng mga tao sa live stream habang mas ipinapaliwanag ang kanyang sarili. Sa mga sandaling ito ay nagalit na ng husto si Daryl na may namumulang mga mata. Ayaw na niyang magsalita pa ng kahit na ano kaya agad na niyang pinatay ang live stream bago tumakbo pababa. Tumigil na sa paghinga si Dora nang makababa siya ng hotel. Dito na siya isinakay sa ambulansya kasama ang ilang mga doktor at nurse. Isa itong napakalaking komosyon. Nabahala ng husto si Daryl kaya nang hingi siya ng kopya ng CCTV footage habang pababa ng hotel. Pero ang hotel na ito ay may sinaunang tema, kaya maging ang kanilang mga staff ay hindi maaaring gumamit ng kanilang mga cellphone. Paano pa kaya ang pagkakaroon nito ng kahit na anong uri ng surveillance footage? Parang naging matalas na espada ang mga opinyon na ibinigay ng mga netizen sa kanya. Sa loob ng kalahating araw ay agad na kumalat sa internet na parang isang wildfire ang balita ng brutal na pagpatay ng kinikilalang bayani ng World Universe sa isang babaeng live streamer. Sinisi nilang lahat si Daryl. Nagbigay din ng report ang iba't ibang mga media outlet na naglagay kay Daryl sa pinakaharap ng opinyon ng publiko. Sa loob ng isang iglap, agad na nabahira ng dumi ang napakagandang imahe ni Daryl sa buong World Universe. Sa kabilang banda ng Donghai City, isang bagong klinik ang nagbukas sa tabing dagat ng Donghai. Nagkaroon ng interesanteng pangalan ang klinik na binuksan ni Shelley Sullivan, The Eternal Life Clinic. Ito ay dahil sa kanyang asawang si Chester Wilson na sectmaster ng Eternal Life Palace. Mula noong pakasalan niya si Chester, naimpluwensyahan na si Shelley ng kabutihan ni Chester, kaya naging determinado ito na gumawa ng mabuti sa ibang tao. Dati siyang Chief of Staff ng Donghai City Hospital, kaya nagkaroon na siya ng matibay na pundasyon sa medisina, kaya nagdesisyon siyang buksan ang klinik na ito para gamutin ang mga taong magpupunta rito ng libre. Ilang buwan nang buntis si Shelley. Kaya pinayuhan siya ni Chester na huwag magtrabaho ng husto, pero nagpumilit pa rin si Shelley na buksan ang klinik kaya wala na itong nagawa kundi hayaan sa kanyang gusto si Shelley. Kilala si Shelley sa husay nito sa medisina, kaya mabilis na sumikat ang kanyang klinik sa mga tao na kung saan marami sa mga ito ang nagpunta sa kanyang klinik para magpakonsulta. Sa mga sandaling ito ay kasalukuyang nasa loob ng consultation room ang buntis na si Shelley para i-check ang sakit ng isang dalaga. Halos wala ng lakas na magsalita ang namumutlang dalaga na ito. Pero kahit na mukhang mawawalan na ng hininga ang dalaga anumang oras. Wala namang nakita na kahit kaunting injury si Shelley sa katawan nito. Isa na namang kaso ng paghigop sa kanyang spiritual energy, bulong ni Shelley sa kanyang sarili. Nitong nakaraang 3 araw, nasa 5 mga babae na ang nasuri ni Shelley na may ganitong kondisyon. Ang mga babaeng ito ay nagkaroon ng iisang katangian, na parang mababawian na ng kanilang mga buhay nang walang kahit na anong injury sa kanilang mga katawan. Hindi nagagawang mabuhay ng mga ito ng higit sa 2 araw kahit na anong klase pa ng gamot ang ibigay ni Shelley sa kanila. Naaalala pa ni Shelley noong unang beses niyang makaengkwentro ng ganitong klase ng sakit. Kasama niya si Chester na nagsabing mayroong humigop sa kanilang spirit energy. Siguradong isang tao na bihasa sa martial arts ang gumawa nito, at wala rin kahit na anong gamot dito. Noong mga panahong iyon ay hindi pinaniwalaan ni Shelley si Chester. Pero agad ding nawala ang kanyang confidence matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga ito. Maaari kayang inabsorb talaga ang spirit energy ng mga babaeng ito. At mayroon din kayang mga teknike na kagaya ng dark cultivation sa mundo ng martial arts. Doctor. Isang nababahalang sigaw ang narinig mula sa labas ng main hall papasok sa kanyang clinic. Agad na lumabas si Shelley para tingnan ito. Dito na niya nakita ang isang magandang bata na punong-puno ng dugo habang nagpapanik na tumatawag ng doktor. Mabilis siyang lumapit kay Shelley at nagmamadaling nagsabi ng, "Ikaw ang miracle healer na si Dear Shelley, hindi ba?"
Nagmamakaawa po ako sa inyo, iligtas niyo po ang aking ama. Nagpakita ang mga mata ng babae ng kaunting malisyo nang sabihin niya ito. Matitigilan sina Daryl, Chester at Dax kung nandito sila sa mga sandaling ito. Dahil ang batang babae na ito ay walang iba kundi ang anak ni Leroy Henderson na si Lydia Henderson. Noong una ay tumakas si Leroy Henderson matapos ng bigong pag-ambush niya kay Daryl sa Fuyao Palace. Dito na siya dumating at nagtago sa Donghai City matapos magpunta sa iba't ibang mga lugar. Si Leroy ang may pakana ng pagka-absorb sa spirit energy ng ilang mga babae matapos sila nitong gamitan ng dark method. Noong araw na yon ay nabalitaan ni Leroy ang pagbubukas ng asawa ni Chester sa isang klinik. Kaya pinapunta niya rito ang kanyang anak para magkunwaring ipapagamot ang kanyang ama. Alam ni Leroy na hindi niya magagawang tapatan si Daryl at ang mga kinakapatid nito gamit ang kasalukuyan niyang lakas, kaya wala siyang nagawa kundi unahin ang pag-target sa mga miyembro ng pamilya nito. Huwag kang magpanik, iha. Nasaan ang ama mo ngayon? Paano siya nasugatan? Nababagabag na tanong ni Shelly. Nagkunwaring nababahala at nagpapanik si Lydia habang umiiyak na sumasagot ng, nasa kakahuyan po ang ama ko ngayon. Marami na po ang nawalang dugo sa kanya. Hindi ko rin po siya madala rito. Dr. Shelly, nagmamakaawa po ako na sumunod po kayo sa akin para iligtas ang aking ama. Luluhod na si Lydia habang sinasabi ang mga bagay na yon. Mabilis siyang pinigilan ni Shelly habang tumatangong sinasabi na, sige. Susunod ako sa iyo. Mistress. Noong mga sandaling iyon, hindi na naiwasan na ng mga inataasang disipulo ng Eternal Life Palace na magbantay kay Shelly na sabihing, inutusan po kami ng master na hindi raw po kayo maaaring lumabas ng klinik. Napakagat naman ng labi si Shelly habang ikinakaway ang kanyang kamay. Hindi niyo na ako kailangan pang paalalahanan. Bilang isang doktor, hindi ko matitiis na panoorin lang silang mamatay. Agad na tumalikod si Shelly para kunin ang kanyang medical kit bago sundan si Lydia palabas habang sinasabi ang mga bagay na yon. Agad na nagtinginan ang ilang mga disipulo bago mabilis na sumunod kay Shelly. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating na rin sila sa kakahuyan ng Northern Suburb. Napasimangot na lang si Shelly nang hindi niya makita ang sugatang lalaki na sinasabi ni Lydia, kaya napatanong ito ng, nasaan na ang ama mo, iha? Bakit ka ba nagmamadali? Singhal ni Lydia habang nanalamig na sinasabi ang ilang mga salitang iyon, matagal na ring nabura sa kanyang mukha ang pagkabahala na ipinakita nito kanina. Agad na pinaligiran ng ilang mga disipulo ng Eternal Life Palace si Shelly para maprotektahan ito nang makita ang kahina-hinalang kilos ng bata. Sush! Nang sandaling ito ay may anyong mabilis na lumipad galing sa mga puno. Bam! 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 Sa isang kisap mata ay napindot ang mga acupoints ng mga alagad bago pa man sila makareact at maintindihan ang nangyayari. Lumapag ang nilalang sa harapan ni Shelly at masamang ngumiti, kita sa mga mata nito ang galit at pait. Ito ay walang iba kundi si Leroy Henderson. Ikaw, nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Shelly. Tiningnan nito si Leroy at nagsalita habang nanginginig ang boses. Sino ka? Anong gusto mo? Iba't iba ang ekspresyon nito nang tumingin siya kay Lydia matapos niyang magsalita at mapagtantong na isahan siya. Sino ako? Pagsinghal ni Leroy. Mapaglaro ang mga mata nito nang tingnan niya si Shelly. Dapat mong tanungin ang asawa mong si Chester. Hindi ba't napakamakapangyarihan nilang tatlong magkakapatid ng magsanib at sirain ang aking Kunlun sect? Tingin ko ay hindi nila akalaing mapupunta sa kamay ni Leroy Henderson ang pinakamamahal niya. Ano? Leroy Henderson? Nautal si Shelly sa kanyang naisip. Siyempre ay narinig na niya ang pangalan nito. Suminghal si Leroy at kinausap si Lydia. Lydia, patayin mo ang lahat ng mga alagad. Walang awa ang kanyang mga mata nang sabihin niya ito. Tumango si Lydia bago nito ilabas ang mahabang espada at lumakad palapit sa mga ito. Nang sumunod na segundo ay maririnig ang mga sigaw sa mga miserableng pader nang bumagsak sa pool ng dugo ang mga alagad. Napindot ni Leroy ang kanilang mga acupoints, kaya hindi sila makakatakas. Kayong dalawa. Nawalan ng malay si Shelly at halos mamutla ito nang masaksihan ang dugo ang pangyayari. Kinabahan ito nang tumingin siya kay Leroy. Hinding-hindi ka mapapatawad ni Leroy kung sasaktan mo ako.
Suminghal si Leroy, BTC, tinatakot mo ba ako? Mabilis niya itong nilapitan at saka ito malakas na sinampal nang sabihin niya iyon. Slap! Narinig ang malutong na tunog at dumaing si Shelly, bahagya itong umatras at nalaglag sa sahig. Malamig itong tiningnan ni Lydia nang walang kahit anong awa. Noon ay mabait si Lydia, pero hindi nito malilimutan kung paano pabagsakin ni Daryl at mga kapatid nito ang kunlun. Lagi pa rin nito naiisip ang mga pangyayari kaya mas lalong nagdamdam ang puso nito. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin agad. Unti-unti kitang papahirapan. Tiningnan niya si Shelly mula ulo hanggang paa at malagim na ngumiti bago niya ito lapitan. Kahit nabuntis si Shelly ay hindi maiwasan ang ganda ng mature na babae. Nagpanik si Shelly sa mga tinginan ni Leroy, unti-unti itong umatras. Ikaw, huwag kang lalapit. Halos maiyak si Shelly, puno rin ito ng pagsisisi. Hindi na dapat siya lumabas. Nang sandaling iyon ay si Chester ang nasa isip niya. Oo. Ang telepono. Pero mabilis na lumapit si Leroy at kinuha ang nilabas na cellphone ni Shelly. Tinangka mong tumawag. Malamig na tumawa si Leroy. Sasabihin ko sa'yo na walang sino man ang pupunta para iligtas ka ngayon araw. Huwag mo akong sisihin sa kawalan ng awa. Kung may sisisihin ka man, iyon ang sarili mo dahil sa pagsunod sa maling tao. Haha. Haha. Katsa. Ginamit ni Leroy ang kanyang internal na enerhiya para durugin ang telepono. Tapos na ito. Nang mapagtanto ang kanyang sitwasyon ay sobrang namutla ang mukha ni Shelly dahil sa pagiging desperada. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.